Hello, good morning everybody. To the Malacanang Press Corps, magandang umaga po sa inyong lahat. I would like to announce that we have currently inayos po natin yung appointment sa PTV4. We have accepted the courtesy resignation of former General Manager Toby Nebrida. And we already talked to former Executive Secretary Manong Oca Orbos to be his replacement as OIC in the state-run owned PTV4. He's going to be the general manager of PTV4 as OIC. The papers are in the process, and we accept a smooth. We are expecting a smooth transition in PTV4. That's my announcement for today, and you guys have any questions? Alvin? Secretary, good morning. Secretary, may mga lumalabas na information regarding doon sa DG8, yung angulo ng merong conflict of interest. Would you like to clarify those things na lumabas? And nakuha ba yung side ninyo doon sa story na yun? Okay, let me clarify that story. Actually, I did not want to dignify the story, kasi it's fake news. It's fake news. Unang-una, I don't own a share. I'm not a stockholder. I am not an owner of Digital 8. I was an authorized representative to represent the company in the joint venture agreement between IBC 13, DG8, and PCSO. I never owned that company. So, parang ginawa lang nila as representative dahil may konting pangalan naman tayo, ginawa akong parang spokesperson ng kumpanya, head ng sales and marketing noong October 2024. And in January 17, dahil nga may mga iba naman na akong inaayos na negosyo, ako po'y nag-resign sa kumpanya. I never owned a single share of Digital 8. So maliwanag po yan. Ang ikinalulungkot ko lang dito po ay, alam mo, napakabigat po ng akusasyon. Ito nga yun nandito siya. Sabing ganun dito, parang tumama sa loto. J. Ruiz Company bags 206 million contracts from PCSO. Walang byline, walang pangalan kung sinong sumulat nito. 'Di ba? Online site, walang pangalan. Iba pa, may mga nag-carry pa ng iba. Alam niyo po, isa sa mga dahilan kung bakit ako pumayag ng biging Presidential Communications Office Secretary ay upang labanan ang fake news. It was actually my topic during the flag raising ceremony that was held yesterday. That one of the fight of this government and in the BBM administration and in my term as PCO, one of my programs is to fight fake news. Not knowing na ako pala mismo ang magiging biktima ng fake news. Sinabihan, can you imagine? 206 million, paparatangan ka ng ganyan, na hindi ka man lang kunan ng panig, na hindi ka man lang tawagan. Nasa PCO, secretary ako po. Nandito lang ako. Yung nagsulat nito, kung sino man, or kung sino man yung may-ari, kilala ko naman. Si dating Secretary, Undersecretary Ray Marfil. Kilala ko, nakasama ko siya sa Senate. Kilala ko rin naman si Hil Cabakungan na nakasama ko rin sa House. Sa journalism, basic po yun, kukunan ka ng dalawang panig. Tama ho ba? Tama ho ba? Tama, di ba? Pag hindi mo kinunan yung isang panig, ano yun? Balanse ba yun? Balanse ba yun? Hindi, di ba? Isa lang panig ang pinakinggan mo. Una-una, wala nga dokumento, yung istorya.
In the story, it says, I was an authorized representative. Even the document said it. So all you have to do, SEC, tignan mo sino may-ari, malalaman kung sinong tunay na may-ari nun. So ngayon, nakapagtataka naman na ngayon gumagawa tayo ng mga reforma, na ngayon gumagawa tayo ng mga pagbabago. On my 8th day, 8th day, may ganito ng storyang lumalabas. Ano to, demolition job? Fake news ba to? Ano ang dahilan? Secretary, that Yes, Alvin. yun sana ipa-follow up ko eh. Sa inyo na rin nanggaling. Anong nakikita niyong motibo doon sa mga allegations against you? Alam mo, Alvin, marami akong nakikitang dahilan. Siguro 2-3. Meron kasing mga mangyayari dito na kinakailangan kong gawin. Merong balasahan na mangyayari. May mga, ang utos ng executive secretary, lahat, from director up, kailangan magsumitin ng courtesy resignations. I don't know kung bakit, I don't know, meron akong slight na, siguro, kung bakit nila ginagawa to, no? Pero, ang pakiusap ko lang, sana naman, kunan naman ang panig ko, sana naman, the greater the accusation, the greater the fact-checking. And make sure that you ask the person that's being accused. Isipin mo to, partner. Masakit nakakilala ko pa sa mga kakilala ko pa galing. Akala ko yung mga kaibigan ko. Pero, yung greater impact nito and consequence, ako okay lang. Batuhan niyo ako ng putik kasama sa trabaho yan. Pero ang hindi ko inakalang mangyayari, na doon ako medyo tinamaan. Yung mami ko, 78 years old, may heart disease. Na-high blood ka kahapon. Sabi nga, anak, ano to? Ma, hindi po totoo yan. But remember, a lie told 1,000 times drowns out the truth. So, unang-una, ayoko sanang i-dignify kasi nga fake news eh. It will give them a sense of credibility by answering these fake news. By answering, binibigyan pat ng dahilan. Nagkakaroon pa ng sense ng credibility. So, ayoko sanang patulan. Wala naman siguro magpipick up niyan. Pero nagulat ako, pinatulan ng iba yung istorya. I'm not blaming anybody here. Pero sana naman, mag-research, tumingin sa dokumento. At, kasi, una, yung consequence sa family ko. Mom ko, high blood. Kapatid ko. Pangalawa, recently, may mga kidnappings, di ba? May mga anak ako na wala namang bodyguard dyan. Sasabihin nyo, may 200 million, 206 million na kinita dito. Wala naman. So, naging target pa ngayon kami ng mga masasamang loob. Huwag naman ganun. Isang tawag lang naman ako eh. Isang tawag lang naman ako eh. Ang dami kong kakilala, common friends, na nandun. In fact, isa nga dyan si Benji. Benji Liwanag. I asked him 2 days ago, pare, gusto mo ba maging assistant secretary? Nagtatrabaho siya sa Avante, radio operations. We're close. Sabi ko, pare, gusto mo ba? Baka ikaw naman pinagkakatiwalaan kita. Baka naman pwedeng dito ka. Diba? Usap tayo. Meron akong i-alok sa'yo na trabaho. Sabi niya, pero tandaan mo, presidential appointee to, pare. Pag umalis ako, magpa-file din ako ng courtesy resignation. Lahat tayo. Ganun lang yun. Sabi niya, pare, okay na ako dito. Stable na. O sige, tulungan na lang tayo. Kita tayo minsan. He's a friend. He works for the publication. Diba? Kunan lang sana yung side ko. Yun lang naman ang gusto ko sana nangyari dito. Para hindi na nagkaroon ng pagkakalituhan o misinformation or yung fake news binigyan halaga. I was contemplating on siyempre yung una mo reaction, di ba? File a legal action against these purveyors of fake news. Pero nung naitulog ko, naisip ko baka naman lalo lang tayong madistract. Madistract tayo sa focus na ano ang kinakailangan gawin bilang Presidential Communications Office.
The number one fight of our generation is fake news. I call on us, people from the traditional media. Sama-sama po natin, labanan ng fake news. Sumusobra na eh. It's becoming a very toxic environment na kung saan wala nang rules. Murahin mo dito, akusahan mo si ganito. Na kahit hindi totoo, nalulunod ang katotohanan. The voice of truth should be louder than lies. We should be guardians of truth. Ayaw natin na lumaki ang mga anak natin na puro kasinungalingan, hate speech, at kung ano-ano pa, toxicity on the internet na nagre-reflect ngayon sa tunay na buhay. Kasi dalawa na ngayong mundo eh. The cyber world and the real world. Yung cyber world toxicity, napupunta rin sa real world toxicity. So it's causing divisiveness. It's causing many things, including hatred. So, ang akin lang, kung may mga ganitong akusasyon, please, mag-research po tayo. Kausapin natin ng kasapin. Ipaliwanag natin. I really didn't want to dignify the story, but since too many people are asking, what's this? And of course, I also have responsibility towards my own family. Kasi yung anak ko, si Enzo, sabi niya sa akin, Dad, is it true you made 200 million pesos? Where is it? Sabi ko, anak, hindi yan totoo. Kung may 200 million tayo, bakit ba tayo magtatrabaho dito? Although, ang dami pang tumawag sa mga kaibigan ko. Sabi nila, Jay, pabalato naman, may 200 ka pala dyan. Di ba? Tapos, yun nga, pati asawa ko tuloy, hinahanap yung 200 million na yan. Wala pong ganyan nangyari. Tsaka yun nga po, yung implication sa mental health, sa mga mahal ko sa buhay, at yung implication ng security para sa aking mga mahal sa buhay. Now, I requested for security for myself and for my family because of this fake news that turned out of hand na. Even the Senate President, which was fed wrong information, also reacted to it. Kasi ang sinasabi nila, ako raw may-ari ng digital. Hindi nga ako may-ari niyan. I have another company na magdadivest ako. It's a political management firm na doon malamang may conflict of interest, kaya doon ako magdadivest. Meron din po akong restaurants. Nagsimula po ako sorbetero. Alam ni Alvin yan. Reporter pa lang ako, nagbebenta na po ako ng sorbetes. Ice cream house po ang tawag dyan. Nagsimula rin ako magbenta ng gulay. Buy and sell. Hanggang nag-buy and sell ako ng condominium, townhouse, at sa naging bahay-bahay na. So ito po, malinis ang pinanggalingan to. Dugot pawis po pinanggalingan ito. Walang kalong illegal. So kailangan kong ipaliwanag ito na nung nakuha kong PCO secretary, kahit papano naman, may kaya na po kami. Ano bang gusto nila? Dapat ba tambay ang maging susunod o dapat ba palang naging trabaho sa gobyerno o kung saan man? Doon ba dapat manggaling ang PCO secretary? Diba? May pinanggalingan din ako. But as a private citizen, when I was working as a reporter for ABS-CBN, sinasabay ko yun. Nagtitinda ako ng sorbetes. Nagtitinda ako ng gulay. Lahat ginawa ko. Pero dahil sa pagsisikap to. So pag dinudungisan yung pangalan ko ng ganito, masakit. Dahil siyempre may mga kapitbahay ako eh. May reputasyon akong inaalagaan eh. Diba? Ano na lang sasabihin? Magsisimba ka, nakatingin sa'yo lahat ng tao. Oh, kumita ka pala ng 200 million. Huwag ganun. Hindi man lang ako kinuha ng side eh. Ilalabas. Ang masakit nito, tumatawag, baliktad, di ba? You accuse someone, eto may istorya. Sir Jay, may istorya. Or Jay na lang. Jay, may istorya. Oh, kumita ka raw ng 200 million sa ganitong. At least, tawagan mo lang. Balance, di ba? Fair reporting. Hindi nangyari yan eh. O ngayon, baliktad. Ako pa ngayon ang tumatawag. Di naman ako sinagot. So ano to?
Bakit? Anong dahilan? Anong motivation? We are trying to streamline, which is also an order from the executive secretary, to come up with better processes in the Presidential Communications Office. Kasi ang dami ring leaks, ang daming duplication of offices, at maraming dapat kailangan baguhin. 8th day ko pa lang. Hindi naman ako nagbago, si Jay pa rin to. Titulo, hindi naman mahalaga sa akin yan. Kasi bumagsak na ako minsan eh. Naranasan ko na yung dapang-dapa ako eh. So alam ko na ngayon kung sino yung totoo mong kaibigan. Pangalawa, pag desperado ka, alam ko na yung pakiramdam ng desperado. So sa akin, hindi na mahalaga. Sa puntong ito, ang mahalaga lang sa akin, oras. Kasi ang oras, hindi nabibili yan, di ba? Pera, kinikita. Oras, hindi. Ito nga, binabalansi ko nga eh. Kasi nawalan na ako ng oras sa pamilya ko eh. So, as you grow older, the most important commodity becomes time. So, I want to make this work. This is my second chance to serve our country. First, I worked as a broadcast journalist. Ang slogan nga namin noon, in the service of the Filipino, di ba? Ideal pa. So I was called, I answered the call to help in government. Yun lang po yun. Wala po ako. Wala. Gusto ko lang kahit papano. Yung eskwelahan ng anak ko dati, sabi, tinuturo nung directress doon, kaya po nating baguhin ang mundo. Kayang baguhin ang mundo. Kaya nating baguhin ang Pilipinas. Minsan, nadidisillusion ka, wala na yan. Wala na, hindi na mababago yan. Sistema na yan. Kultura ng talangka, pang-iintriga, paninira, lahat na. Pero naniniwala ako sa edad kong to, kaya pa nating magbago. Kaya natin magsama-sama. Kaya pa natin magkaroon ng iisang boses. Dahil ang gusto naman natin as PCO, 3 po ang programa ng PCO. Labanan ng fake news. Pangalawa, government communication para sa tao. At pangatlo, people-centered communication. Kailangan ang gobyerno nararamdaman ng taong bayan. Yun po ang aking mandate as PCO.